Bongbong Marcos may inalay sa kanyang ina na si Imelda Marcos pagkatapos ng 36 years. Ito nga ba ang sinasabi ng propesya? Bilang isang pagiging anak ni Bongbong Marcos ay naranasan niya ang masalimuot na pinagdaanan ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang ina na si Imelda Marcos, simula nang napatalsik sila sa Malacanang. Panoorin mo ang unang video na ito kung paano pipilitin ni Imelda Marcos o ng isang ina na makapunta sa isang tagumpay ng kanyang anak sa kabila ng kanyang edad at kalagayan. Marami talagang nakapansin na yung mother ko, yung mga hagdan na yun ay naiakyat pa rin niya. Nagulat ako. Dahil nandun ako sa taas, kausap ko si SP, kausap ko si Speaker, at nakita ko palapit siya. Paglingon ko ulit, ando na siya. Sabi ko, paano nakaakyat ito? Yung pala, nung tinutulungan siya, sasakay siya sa wheelchair, sabi niya, hindi, kaya ko, kaya ito. I can do it, sabi niya. Nandun, umakyat siya ng nakatayo, nakangiti ng malaki. Kakatuwa naman. At talagang siguro yung adrenaline niya nagpalakas sa kanya. Panoorin mo naman ang susunod na video na ito dahil tila hindi ito pinalabas sa media at hindi lang alay ni President-elect Bongbong Marcos ang kanyang pagkapanalo para sa ating mga Pilipino. Bagkus, inaalay niya rin ito para sa kanyang ina na si Imelda Marcos na hinintay ang matagal na pagkakataong ito para sa kanilang pamilya. I have two presidents. Wow! Great president. Inyo naman ni Daddy lahat ito. At syempre, dahil pala kaibigan ng ating Pangulo ay sinimulan na siyang batiin at puntahan ng iba't ibang leader ng iba't ibang bansa. Unang naghatid din ng kanilang pagbati nitong linggo ay ang ilan sa ating mga ambasador mula sa iba't ibang bansa. Bukod sa pasasalamat ay inihayag ko rin sa kanila ang ating interes na makipagtulungan sa kanilang mga eksperto para sa mga sektor at industriya na talagang malawak ang karanasan nila. Gaya ng internet infrastructure ng South Korea, yung medicine production o agrikultura ng India, transportation infrastructure ng Japan. Isa pang malaking pinag-usapan namin ng ating mga kaibigang Amerikano na dumating ay ang kanilang pagtulong sa climate change para dito sa Pilipinas dahil tayo dito sa Pilipinas ay nasa peligro sa global warming. Siguradong marami tayong matututunan sa kanila dahil naging maganda ang patakbo nila sa kanilang mga bansa. Yan din ang approach na ginagawa namin ngayon sa pagpili ng kabinete. Walang halong kulay o politika. Basta't eksperto sa kanilang larangan, tapat ang layuning tumulong at tumutugma ang aming gustong mangyari, bukas ang aming tanggapan. Tandaan natin na hindi makakaya ng isang Pangulo o sino man na ibangon muli ang ating bansa kung hindi natin siya tutulungan. Magkaisa tayo. Ang aking sinasabi kamakailan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat at hinihiling ko na isama niyo ako sa inyong mga panalangin. We may not be perfect, but we will always strive to perfection. Pray for me because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this country. Gusto kong paghusayan ang serbisyo na aking ibibigay dahil ito na ang aking naging katungkulan na ibinigay sa akin ng sambayan ng Pilipino. Mula sa isang matagumpay na Pangulo ay ang isang maunlad na bayan. Samahan niyo ako, itaguyod natin ang ating pagka-Pilipino. Kaya naman, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa nakaka-proud na alay katumbas ng pagmamahal ni Bongbong Marcos sa kanyang ina na si Imelda Marcos? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.